Ika-4 na anibersaryo ng National Authority for Childcare at ang kanilang mga programa para sa taong ito ating alamin. Kasama si Assistant Secretary Rowena Macalintal for Operations and Services mula sa National Authority for Childcare. ASEC, magandang tanghali po. Mapagkaroon ang bagong Pilipinas po sa ating mga tagapanood, tagapakinig at good afternoon, good morning din po sa inyo Sir Joshua and Ma'am Cheryl Mundo. Hello. ASEC, welcome back po sa Bagong Pilipinas ngayon. Simulan po natin sa naging pagdiriwang ng 4th anniversary ng National Authority for Childcare. Sa tingin po ninyo, ano po yung inyong masasabi na malaking tagumpay nito? Mula nang ito ay tatag at tuwing kailan po ba ito ginaganap? Ito po ay isinasagawa kada January 6 po kasi ito po yung enactment ng Republic Act 11642. Mula noong 2022, ika-4 na taon na po in existence ang inyong National Authority for Childcare. Ang ahensya po na may mandato na mag-declare ng mga bata bilang legally available for adoption para sila po ay maproseso for either domestic administrative adoption or for inter-country adoption, pati na rin po lahat ng uri ng alternative child care para sa mga batang walang existing parental care or at risk of losing parental care. At nakakatuwa po kasi since na-create po kami, and then a year after that, na-transition po sa amin ng DSWD ang function ng domestic adoption, kung saan ang adoption po ngayon from being judicial ay administrative na po, mas napadali, abot kaya at mas mabilis na po ang proseso ng adoption. And during the 3 years transition, fully functional, fully operational, and fully competent na po ang NACC. And we are happy to announce na so far po tayo po ay nakapagsilbi na sa almost 6,000 na mga batang Pilipino sa pamamagitan po ng ating mga programa. Iba't ibang serbisyo po ng NACC na naibigay po natin sa 5,685 na mga batang Pilipino. At almost 2,000 po dyan ay napaampun na po natin. 1,655 napaampun po natin through domestic administrative adoption and 481 po na mga bata na send out natin for inter-country adoption, sila po ay meron ng final decrees ng adoption. At almost 2,000 din po na mga bata na natulungan at napagsilbihan po natin sa alternative childcare through our foster care program. So yan po ang ilan sa mga highlights na naging accomplishment ng NACC in our very young 4 years of existence. ASEC, ano naman po yung kahalagahan ng pagdiriwang ng inyong anibersaryo para sa mga kabataan at sa implementasyon na rin po ng child protection programs ng NACC? Yes po, ito po ay bilang milestone po na in 4 years time, nagawa na po natin ang ating mandato na gawing mas simple, mas abot kaya ang proseso po ng pagpapaampon. And this is also to assert na tama po ang naging desisyon ng ating mga mambabatas, ng ating mga advocates, ng ating mga champions na isabatas ang domestic administrative adoption po. Ito po ay patunay na hindi po tayo nagkamali na gawing administratibo at ang pagpapaampon, at ito naman po ay validated sa dami ng mga orders of adoption at sa dami po ng mga batang napagsilbihan natin sa alternative child care. Ito na rin po ay nagsisilbing encouragement sa ating mga mamamayan na kung sila po ay interesadong mag-avail ng serbisyo ng pagpapaampon o kung sila po ay mga partners and advocates, narito po ang NACC, willing po kaming makipag-collaborate sa kanila para po maisulong po natin ang mga programa para sa child protection, providing adoption and alternative child care with their permanent, loving, forever families. Okay. Maaari niyong ibahagi sa amin, ASEC, yung ilan sa mga naging aktibidad o programa ng NACC ngayong taon na nagbigay ng malaking impact pagdating sa kapakanan ng mga bata?
Okay, so maliban po doon sa bilang ng mga naiproseso po natin para sa kanilang adoption, mayroon din po tayong Adoption and Alternative Child Care Week celebration na pang-apat na taon na rin po nating isinasagawa. Kung saan simultaneously sa buong 16 regional offices po ng NACC kasama ang central office, kami po ay nag-i-encourage at nag-iimbita ng ating mga partners, ng ating mga supporters para po maglakad, tumakbo at magbike bilang pagpapataas po ng awareness, acceptance at suporta sa alternative child care. Ito rin po ay para ipaalam sa buong Pilipinas na noble to society and for our po pwede po silang maging adoptive families, maging foster families, rin po sila maging partner sa pagpapalaganap po ng iba't ibang programa ng NACC para po sa mga batang naabandona, para sa mga batang naabuso, para po sa mga batang pinabayaan, para po sa mga orphans, foundlings, para po sa ating mga batang involuntarily committed, sa mga batang surrendered, mga batang walang parental care or at risk of losing parental care. As soon as they are assessed eligible for adoption, hahanapan po natin sila ng pamilyang mag-aalaga at magmamahal at kabibilangan nila. Asek, sa Tayo rin po ay nakikipag Sige pa, Asek. Sorry po, Ma'am Cheryl. So tayo rin po ay nakikipag-partner sa ating mga LGUs dahil po ang pre-adoption work ay meron pong malaking role ang ating mga local social welfare development officers. Kaya po tayo po ay merong NACC LGU partnership, Memorandum of Agreement, MOA partnership po with our LGUs para po masiguro natin mas abot kaya at mas easily accessible and reachable po ang serbisyo ng adoption and alternative childcare down to the grassroots level. As of this, Janela ay nakapag-partner na po sa mahigit 100 na mga local government units, sa mahigit 100 na mga mayors po all throughout the Philippines just this 2025. And we're hoping po na itong 2026 onwards, mas marami pa po tayong makapartners na mga mayors sa buong Pilipinas na mag-i-implement po ng administrative process ng adoption, alternative child care, foster care program po ng NACC. And lastly po, ito po ay another welcome development despite the NACC being a newly established agency. Tayo po ay nabigyan ng karagdagang mandate para po i-co-accredit at i-certify po ang adoption and alternative childcare programs and services ng mga social work agencies na nag-aalaga po sa mga bata. Dati po kasi ang kapartner na lang po ng mga NACC ay yung mga registered, licensed, and accredited child caring agencies. Pero ngayon po, kung kayo sa Pilipinas na nag-ooperate at nagbibigay ng 24/7 residential care sa mga bata, kayo po ay kinakailangang magpa-accredit para sa adoption and alternative child care programs and services. Ano po ang impact at ano po ang bearing nito? Kapag sila po ay accredited na, masisiguro po natin at any point in time na yung pong mga batang inaalagaan nila, kapag sila po ay nawala ng magulang at sila po ay na-assess na po pwedeng mapaampon, sila po ay agad na maaasikaso. Yung option po ng adoption and foster care will already be made readily available para po sa mga bata na ito as soon as nagbago po yung kanilang circumstances at na-threaten po or na-put at risk yung pong continuous parental care ng mga batang ito. So yun po yung mga progress and developments na-accomplish po ng NACC under the very able leadership of our Yusek Janelle Ejercita Estrada po, Ma'am Cheryl. Asek, sa mga programa nga po na nabanggit ninyo, ano po kaya yung mga naging resulta o meron po ba kayong datos na nagpapakita ng pag-unlad o pagbabago po sa buhay ng mga batang naging benepisyaryo nito? So far po, Ma'am Cheryl, dun po sa 1,655 na mga napaampon natin in the past 2 years po na nasa past 3 years na nasa NACC po ang na-transition na po sa NACC ang domestic adoption program natin. Maayos po ang buhay ng mga bata na ito, na monitor naman po natin sila, na-issuehan na po sila ng certificate of finality.
na-issuehan na po sila ng amended birth certificate kung saan yung kanila pong pangalan, apelyido ay nakasunod na po sa kanilang mga magulang at considered legitimate children na po sila ng kanilang mga magulang. 481 naman po yung mga bata na hindi na po natin napaampon dito sa domestic sa Pilipinas kasi po ito po yung mga batang 7 years old and above, yung pong medyo nagkakaedad na, mga batang may karamdaman o may disabilities at yung pong mga magkakapatid na mga bata, minsan po 6 na magkakapatid. Tayo po ay hindi na po natin sila napapaampon dito sa Pilipinas kasi po ang preference po ng mga prospective adoptive parents na Pilipino ay yung mga maliliit na bata, yung pong mga healthy at walang kapatid. Parang minsan po kapag kambal nako-consider pa nila pero kapag 3, 4, 5 hanggang 6 na magkakapatid, hindi na po natin sila napapaampon sa Pilipinas. So ang option po nila inter-country adoption through our special home finding. And so far po, we have 481 na mga bata po na hindi po natin napaampon sa Pilipinas, napaampon po natin sa ating 17 partner countries sa inter-country adoption program. And we also have 1,089, currently we have 1,089 foster children sa ating foster care program and 800 plus po nito, Joshua, nakapag-provide ng subsidy, monthly financial subsidy in the amount of 8,000 to 10,000 pesos. 8,000 po kapag healthy po yung foster children natin, 10,000 naman po kapag po yung ating foster children ay may disabilities. So monthly financial subsidy for the past 3 years po na na-transition po sa NACC ang Domestic Administrative Adoption Program natin. And we were informed also po na during that time na judicial pa po ang adoption, our 171 family courts were able to an average of 20 decrees of adoption, orders of adoption po for regular adoption categories. But under the NACC po, in the past 3 years, naka 1,655 na po tayo na mga na-issue na orders of adoption. Dahil nga po abot kaya na wala na pong binabayaran sa adoption. Hindi po kailangan ng serbisyo ng abogado, serbisyo lang po ng licensed social worker. At mas mabilis na po, hindi na po inaabot ng taon-taon ang pagproseso ng adoption. Basta po, kompleto ang documentary requirements na naipa-receive sa ating mga regional office. 9-month issue po natin ng order mga meritorious cases natin. Maganda marinig to, no, Director Asek, na yun nga, after naipaampon, hindi lang doon natatapos yung responsibilidad ng NACC. May monitoring, may follow-up, at meron pa nga subsidy. Pero ito, Asek, pag-usapan natin yung sa issue tulad ng child abuse prevention, yung nabanggit mo kanina, online safety, at mental health ng mga kabataan. Maliban po doon sa mga nabanggit yung fostering alternative child care, tayong bagong inisyatibo. Tayo po ay nakikipagtulungan sa DSWD, Social Bureau Safe. Ito po ay programa para po sa mga interventions para sa ating mga kabataan na victim survivors po ng USAID-CSAM. Gayon din po, patuloy po ang ating pakikipag-ugnayan sa ating parent agency. Napakalaking tulong po ng DSWD at birthday po ngayon ni Secretary Rex Gatchalian. Makikibati na po. Happy birthday po, Sec Rex. So, napakalaking tulong po ng suporta ng ating parent agency ng DSWD dahil partner din po natin sila para po sa tayo po ay kinuha rin po nilang partner para po sa minors traveling abroad, kung saan yung pong mga bata na hindi po kasama ang kanilang mga biological mother, biological parents sa paglabas ng bansa ay kinakailangan po munang makakuha ng clearance sa DSWD. Ito rin po ay isa sa mga anti-child trafficking efforts din po natin sa pakikipagtulungan ng ating DSWD. So lahat po ng mga bata na pinoproseso for adoption, kinakailangan po mag-consent ang NACC sa kanilang pag-travel para masiguro po natin na legitimate purpose at maibabalik po ang bata dito sa Pilipinas at hindi po matatraffic abroad dahil nga po hindi nga po kasama yung kanilang mga magulang. Gayon din po, patuloy din po ang ating partnership sa DOJ Interagency Council Against Trafficking dahil NACC po ang kanilang naatasan
na chairperson po ng Committee Against Illegal Adoption. Tayo po ay may mga minomonitor po ng mga cases ng mga possible illegal adoption, sumusunod sa tamang proseso ng pagpapaampon, yung pong mga instances na basta inaalok ang bata kung kani-kanino, kung may financial consideration yan, that will qualify as trafficking po, and that is punishable by life imprisonment. Kung wala naman pong financial consideration, hindi po sumunod sa tamang proseso, inialok lang ang bata, sila nag-uusap sa pagpapaampon, yan din po, that comprises and constitutes illegal adoption na punishable din po with 6 years imprisonment. So yan po natin, kasama na rin po yung online baby selling. Ito po ay tinututukan ni Yusek Janela Estrada since 2022 na naupo po siya sa NACC, na notice po niya, na monitor po niya na ang dami-daming Facebook group kung saan sinasabi na legal adoption daw ito or bentahan ng bata. We're very fortunate po na with the partnership with the Philippine National Police Women and Children Protection Center, tayo po ay nakapagsumbong sa kanila at nakapag-flag ng mga Facebook groups. Ito po ay inactive surveillance ng PNP, and so far sila po ay nakapag-11 entrapment operations na po, at meron na po silang isang na nagkaroon na ng successful prosecution. So kada may operations po ang PNP, sila po ay nakikipag-coordinate sa NACC. And ni-request din po natin na ma-take down po itong mga Facebook sites na ito, so that yung pong mga perpetrators, yung pong mga nanay na nagbabalak magbenta ng anak nila, o di kaya naman po may mga mediators, may mga middlemen, at ito nga po mga supposed buyers, mawala na po ng online platform, mawala na po ng venue para sila ay magkita at mag-usap. On some occasions po, natatanggal yung mga Facebook sites. But when we monitored recently, nag-hybrid na po, may mga bago na pong, nag-evolve na po yung strategy nila from bentahan ng bata to legal adoption in the Philippines, kasi wala naman pong online adoption, bawal po yun. Ngayon po ay parang bentahan ng aso, pero pag pinasok mo po, bata po talaga yung pinag-uusapan nila. So ito po yung mga naka-active surveillance pa po with PNP para po masagupa po natin yung online baby selling, kasi po ito po ay bawal. Bawal po ibenta ang bata para sa nanay, bawal po magbenta ng anak. Kung hindi na po, nais po nating makipagtulungan at makipag-ugnayan sa ating mga sa inyo pong istasyon, na maipalaganap po sana natin na kung ang mga nanay na po na yan ay hindi na po kayang alagaan ang kanilang mga anak, hindi ho kailangang ibenta, hindi ho kailangang iwan kung saan-saan. Meron po tayong mekanismo sa batas para po pwede po nilang isurrender ang kanilang mga anak. Ito po ay aalagaan ng ating mga DSWD facilities, ng ating mga LGU managed facilities, operating agents, alagaan at kukupat. Ang NACC naman po ay ipoproseso sila para sila po ay maipaampon. Na idadaan po natin sa tamang proseso para maprotektahan po natin ang interes at kapakanan ng mga batang ito, para hindi po sila masubject sa mga krimen, hindi po maging biktima ng trafficking, hindi po maging biktima ng iba't ibang uri ng exploitasyon. Meron pong mekanismo sa ating batas para po legally isurrender ang inyong mga anak, to legally terminate parental authority, and to transfer it to the state, at ma-declare na legally available ang bata. At hahanapan po ng NACC ang mga bata na iyan ng mga pamilyang mag-aalaga at kukop-kop sa kanila. Sek, maaari sila makipag-ugnayan sa inyo directly. Maraming salamat po sa inyong oras, Assistant Secretary for Operations and Services mula sa National Authority for Child o NACC. Maraming salamat, Asek.